lahat at welcome dito sa Putatan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Benigno S. Aquino III. Maupo tayo lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Secretary Babe Singson, Secretary Mon Pahe, Mr. Manny Pangilinan, Mr. Victorico Vargas, Mayor Aldrin, Congressman Pong Biason, Mayor Florencio Bernabe, General Manager Cabrera, General Manager Ragragio, Maynilad officials and employees, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa simula pa lang po, naipahayag na natin ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating watersheds at sa pagpapanatili sa maayos at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa komunidad. Ang pinapasinayan po natin ngayon, ang unang 100 million liter per day water treatment plant ng Maynilad ay nagpapaalala na buhay ang adikain natin ito. At mas lalo pa natin itong pinaiigting. Isa itong susi sa pagkakaloob ng ligtas at malinis na tubig sa mga pamayanan sa Muntinlupa, Las Piñas at ilang bahagi ng Cavite. Wala na po yata talagang aabangan ang mga mamamayan dito kundi kaginhawaan. Ang tagumpay pong tinatamasa natin sa araw na ito ay tagumpay hindi lamang ng inyong pong kumpanya, hindi lamang na ating gobyerno, ngunit higit sa lahat, tagumpay na maraming Pilipinong mabibiyaan ng inyong serbisyong patubig. Malaki na ang naiambag ng Maynilad sa sektor ng patubig. Mahigit 9 milyong Pilipino sa kanluran at silangang bahagi ng Metro Manila ang inyong sinusuplayan ng tubig gamit ang inyong makabagong water and sewerage system. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng halos 27 bilyong piso upang iangat ang antas ng serbisyong inahatid ninyo sa MWSS at taumbayan. Sa 2011, dahil sa inyong pagpupursige, naniniwala akong mabibigyan natin ng magdamagang serbisyo ang 76% ng inyong napaglilingkuran sa West Zone. Muli nating pinatunayan sa inisyatibang ito ang kakayahan ng pribadong sektor na makibalikat sa pangangalaga hindi lamang para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi maging ng ating likas yaman. Katuwang na Maynilad ang Laguna Lake Development Authority at Department of Environment and Natural Resources sa adhika nating magkaroon ng mas malinis at mas matatag na supply ng tubig sa bansa. Gamit ang pinakabagong mga pasilidad, dadaan sa masusing proseso ang tubig na mula mismo sa lawa ng Laguna upang matyak na malinis at ligtas ang tubig na pinapainom at ginagamit ng ating mga mahal sa buhay. Ang nakapanlulumo, sa kabila ng ating mga makabuluhang hakbang, may ilan pa rin patuloy na inaabuso ang ating kapaligiran. Hindi magkamayaw ang mga illegal logger sa pagputol ng mga puno sa kagubatan. Isabay pa dito ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan na siya namang sumasakal sa ating mga lawa at karagatan. Ang resulta, pagguho ng lupa na nagiging libingan ng kabuhayan ng ilang Pilipino. Hindi humuhupang pagbaha na lumulunod sa maraming pangarap ng taong bayan. Hindi natin maaaring ipagbaliwala ang banta ng global warming. Hindi po special effects sa mga pelikula ang mga nababalitaan ninyong sakuna sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. Totoo na po ito. Gaya ng palagi nating pinatutunayan, sa ganitong mga pagsubok lalong na ipamamalas ang tatag ng ating pamahalaan. Todo kayod ang pag-asa sa pagbabantay sa mga bantang pangkalikasan at sa mabilis na paghahatid sa publiko ng mga tamang impormasyon ukol dito. Nakahanda rin ang NDRRMC na rumisponde anumang oras upang matyak ang kaligtasan at mailayo sa kapahamakan ang mga kababayan nating apektado ng anumang sakuna. Ngunit kahit gaano kahusay ang disaster response measures natin, hindi iiwas ang mga bagyo at mas lalong hindi titigil ang global warming para sa bansa natin. Walang may gustong maulit muli ang trahedya nangyari sa Leyte at sa Cebu.
Ayaw na nating masaksihan pa ang bangungot at dulot ng baha na rumagsa sa Albay at kamakailan lang sa Butuan. Humihingi ng tulong ang ating kalikasan. Panahon na upang pagtuunan natin ito ng pansin. Panahon na para tayo naman ang umaksyon. Bilang tugon, inaprubahan at pinirmahan na natin ang Executive Order No. 23 na nagbabawal sa pagputol ng puno sa mga natural at residual forests sa buong bansa. At ang pagbubuo ng Anti-Illegal Logging Task Force, inatasan na natin ang DENR na tigilan ang pagbibigay ng mga logging permit at pagre-renew ng mga lisensya ng lahat ng mga nagtotroso sa ating likas na kagubatan. Kaugnay nito, lahat ng mga sawmills, veneer plants at iba pang wood processing plants na hindi mapapatunayang may sapat na trosong gagamitin para sa tuloy-tuloy at legal na operasyon ng kanilang negosyo sa susunod na 5 taon ay ipasasara rin natin. Batid natin, may mga kababayan tayong pagtotroso ang tanging pinagmumulan ng kabuhayan. Kaya naman, maliban sa paglalaan natin ng mga dekalidad na bini na kanilang maitatanim at maaaring pagkakitaan, inatasan na rin natin ang Department of Social Welfare and Development upang tukuyin ang mga upland farmers na bahagi ng National Greening Program na pangungunahing makatatanggap ng tulong mula sa Conditional Cash Transfer Program. At hindi natin basta itatambak sa kung saan bodega ang trosong ating makukumpiska. Sa halip, ibibigay natin ito sa Department of Education upang magamit sa pagpapatayo ng mga silid-aralan at makagawa ng karagdagang mesa at upuan para sa ating mga mag-aaral. Idagdag ko po, ipinangako ng TESDA na sila po ang magtuturo, sila gagawa ng silya at mesa, kalahati na lang ang guguguli natin para sa mga silya at mesang to. Mulat po akong may tututol na naman dito at hindi na ako magtataka kung bagyuhin tayo ng batikos sa pagsasabatas nito. Ngunit, obligasyon nating alagaan ang ating kalikasan. Obligasyon nating matiyak ang kaligtasan ng ating mamamayan mula sa La Nina o sa El Nino o sa anumang sakuna. Obligasyon nating unahin ang interes ng taong bayan bago ang laman ng bulsa ng mga naglalakihang kumpanya na nasa likod nitong pag-ubos sa kagubatan. Obligasyon nating mamuhunan para sa kinabukasan ng ating pumbayan. Hindi pa huli ang lahat. Aminado tayong kailanman, hindi magiging sapat ang anumang executive order para tuluyan tuldukan ang mga problemang ito. Hindi ito masusolusyonan ng gobyerno na mag-isa. Hindi ito kakayanin na nag-iisang kumpanya. Nakasalalay ito sa mga tila maliliit na pang-araw-araw na gawain natin. Ang matipid at tamang paggamit ng tubig, ang responsableng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, ang regular na pagtatanim ng puno, higit sa lahat. Kailangan pa rin ang masusing pakikibahagi ng mga bayan at lungsod upang maipatupad ang ating mga layunin sa lokal na antas. Kailangan pa rin natin ang patuloy na pakikisa ng parehong pampubliko at pribadong sektor. At ilang beses na po ba nating pinatunayan ang lakas ng ating pagbabayanihan. Sa pagkakapit-bisig, kaya nating makamit ang mga hangarin natin bilang isang bansa. Sa pagsasanib puwersa po nating lahat, sisiguruhin ng ating gobyerno na mapagkakalooban ang sambayanan ng kanilang mga pangangailangan sa kabila ng maraming hamon na ating hinaharap at haharapin pa. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.